Hallelujah. Na patuloy pang dalisayin ng Panginoon ng kanyang puso. Hallelujah. Sino nasa sa gabing to na nauhaw pa sa katwiran ng Panginoon sapagkat nalaman niya marami pa siyang kailangan taglayin pa sa katwiran natin Panginoon. Hallelujah. Wow, sama-sama tayong manalangin sa gabing ito. Hallelujah. At bayaan ng Diyos ang patuloy pang mag-purify ng ating mga puso. Let's sing the song of your heart. Hallelujah. Hallelujah. Bago ko ibigay sa ating speaker. That's what I long for. A heart that follows hard after thee. Yes. A pure heart. That's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart. Hallelujah. A pure heart, that's what I long for. Amen. Itong nais namin o Diyos. Oh, hallelujah. Patuloy mo pang dalisayin ang aming mga puso. A pure heart, a pure heart, that's what I long for. Follows hard after thee. A heart that hides your word, so that sin may not come in. A heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that beats compassion. This is you, my Lord, sweet aroma of worship. Isang pa, wala sa ating mga puso. A heart that hides your word, O God. God bless, Brother Tim. A heart that's undivided. Sweet aroma of worship. Sweet aroma of worship. So be it, Lord Jesus. Rises to your throne. Praise the Lord Jesus. Yabang ating desire sa gabing ito, mga kapatid. Ang Diyos ang siya mag-purify, maglinis natin mga puso. Sapagkat ito hindi natin kaya sa ating mga sariling kakayanan. Ito sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Siya maglilinis, maghuhugas sa ating mga buhay. At sa mga sandaling ito, kinakailangan lamang natin mag-desire na magpalinis sa ating Panginoon. At tayo ay ihugasan niya sapagkat ang sabi niya sa kanyang mga salita, those who are pure in heart will see the Lord. Purihin ang ating Panginoon. Let's bow our heads. Dalangin natin ang mga salita na pag-uusapan natin sa gabing ito. Mapagpala at dakila namin Diyos, mauwi lamang sa iyo ang nararapat na papuri at pagsamba. Ikaw lamang siya may taas, ikaw lamang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Ikaw ang may taas, O Diyos, sapagkat napakabuti mo. At lahat ng mga bagay gawa mo, lahat ng mga pagtutuo namin napakinggan, lahat ng mga awitin, O Diyos, tunay nga na ikaw ay tapat sa aming mga buhay. Dakila ka, O Diyos, at marapat lamang na may uwi sa iyong papuri, pagdakila at pasalamat. Narito kami, O Diyos, hindi sa namang mga bagay, kundi narito kami sapagkat ang sabi mo sa iyong mga salita, O Diyos, kung nasaan ang buhay na salita, naroon nagkakatipon-tipon ng mga agila to feast on your word, O Diyos. At sa mga sandaling ito, we are here para, O Diyos, muli makapakinig ng iyong mga pangungusap. Mangusap ka, O Diyos, sa aming kalagitnaan. Katulad ng aming inawit na napakainam, O Diyos, purify our hearts.
Kami ay mga tao, Diyos, marami rin mga shortcomings. And yet, ang aming mga identity ay hindi na natiling sinners, but we are called, justified, sanctified by your blood. But Lord, the reality remains the same. Ang aming laman ay may mga kasalanan that lies within us. Kaya Lord Jesus, help us in our infirmities, in our weaknesses, in our sins, Lord. Patawarin mo kami. Bayaan kami makatayo sa iyong harapan na karapat-dapat. Ayaw namin, O Diyos, babuhin, masira ang iyong dakilang pangalan, O Diyos. So help us, Lord, to stand na malinis, na dalisay sa iyong harapan, O Diyos. Hallelujah. Even I, Lord, higit, Lord, dumadalangin sa iyo ng paglilinis, paghuhugas. Sapagkat, Lord, ikaw ang iyong kadakilaan ay banal. Ikay banal na Diyos at nais mo sa iyong mga followers o Diyos ay mga banal din naman. Kaya, Lord, paging banal mo kami, O Diyos, sa aming kalagitnaan sa gabing ito, as we go on to your word, patnubayan mo kami ng iyong banal na Espiritu Santo. Wala po akong magagawa, O Diyos. Ikaw lang may magagawa sa aming kalagitnaan. Ikaw ang mangusap, ikaw ang marinig, ikaw ang makita, ikaw ang maghayag, ikaw ang mag-encourage, ikaw ang umabot sa bawat isa. At ang mga pangailangan, O Diyos, ay maaabot sapagkat ikaw ang Diyos na nakakaalam na lahat aming mga pangailangan sa gabing ito. O Diyos, muli ang papuri at pagdakila ay mawi lamang sa iyo. Itong aming samo, itong aming dalangin sa tangi at banal na pangalan ng aming Panginoong Kristo, Jesus. Amen and amen. Purihin natin Panginoon. Maaari ba palakpakan natin Panginoon, mga kapatid? So wala pong abala, magbukas tayo ng ating banal na kasulatan. Buksan po natin sa Romans chapter 8. 2 verses, verse 12 and 13. Dito natin kukunin ang ating pag-uusapan sa gabing ito. Pwede paki-flash or pwede bang pa-flash sa King James Version dahil gusto kong basahin in King James Version, please. Okay, so babasahin ko po sa King James Version. Therefore, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live after the flesh. Next verse. For if you live after the flesh, you shall die. But if you through the Spirit do mortify the deeds of the body, you shall live. Can you say amen to the words of God? Amen. Malaya po tayo makaupo, mga kapatid. Pagpalain tayo natin Panginoon sa ating pag-uusapan sa gabing ito at ang Diyos ang siya mag-bless sa mga salita na ating binasa. Okay, pagbati po sa lahat, magandang gabi po. At bagaman maulan since Monday pa, ay naniniwala ako na tayo ay pinagalak natin Panginoon sa araw na ito. Marami siyang mga ginawa sa ating mga buhay, mga kapatid. Marami bang ginawa ang Diyos sa atin? Amen. At kaya tayo na parito, it's a living proof na ang Diyos ay may ginawa sa atin. Kaya wag tayong mahiya na ibalik sa Diyos ang papuri pagdakila. Big or small na gawa ng Diyos sa ating mga buhay ay karapat-dapat ang Diyos sa papuri. At sa gabing ito, nandito tayo ngayon. So medyo kanina, akala ko magtutuloy-tuloy yung malakas na ulan dahil since nung Monday, di ba, lalakas ng ulan. Kanina, actually, umulan sa Alta, medyo malakas ng ulan. Pero, praise God sa panahon sa binigay ng Diyos na walang ulan sa ating gawain. So, hindi tayo nahirapan din pumunta. Purihin ng ating Panginoon at salamat sa pag-iingat na ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yung nakalipas na bagyo, bagaman medyo malayo sa atin, pero ramdam yung hangin. Especially ako, mga kapatid, nung Monday and Tuesday nasa Manila ako, talagang malakas yung ulan, malakas yung hangin, to the point na even doon sa aming office or sa aming company, nasa mataas kasi na building, yung hangin ay talagang, yung ulap, na nakikita mo talaga siya na nagsisweep through doon sa mga buildings. Parang apocalypse, parang end of the world dahil yung lakas ng hangin, yung lakas ng ambon ay to the point na parang tagilid na siya umaambon sa sobrang lakas ng hangin. At especially nasa taas pa kami na buildings, talagang kapag malakas yung ulan ay nakikita mo doon na talagang malakas. Yung hangin ay gano'n na lamang kalakas since Monday pa. At however, nagpasalamat ako sa Panginoon sa pag-iingat. At nakakauwi pa rin kami ng safe and sound. So pumasok din ako ng Tuesday. Ganon din, malakas din ang ulan, pero nakauwi pa rin sa biyaya ng Diyos na pinalakas pa rin at iningatan sa namang mga delubyo
na sa ating panahon ngayon. At tayo rin naman, mga kapatid, alam ko may karanasan ng bawat isa na iningatan ng ating Panginoon. Kaya sino magasauli sa gabing ito ng papuri, pasalamat sa ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon, karapat-dapat siyang dakilain sa gabing ito. Ayoko pong sayangin ang panahon sa gabing ito dahil actually ang na-prepare ko medyo mahaba. At so yun na, ipapauna ko na medyo mahaba ang ating pag-uusapan. At nais kong mag-focus tayo ng ilang mga pag-aaralan sa salita natin Panginoon sa gabing ito. At mahaba na nga to, pero two-part pa to. So, pag-usapan natin sa gabing ito, so may binigay akong title dito na Mortification and Vivification. Okay? So, mamaya bibigyan natin ng kahulugan yan, kung ano bang ibig sabihin yan. Pero mortification, binasa natin kanina sa King James, yung word na mortify. Okay? This is verse 13. And yung vivification, probably madaanan natin sa susunod pagkakataon. Dahil for tonight, gusto kong pag-usapan natin about sa mortification. The mortification of sin. Mamaya mabibigyan natin siya ng meanings, no, para mas maintindihan natin properly. Pero bago tayo mag-proceed sa ating pag-uusapan, gusto ko munang ikwento sa inyo kung paano to nag-came to be itong topic na ito. Actually, before pa nung ating anniversary, I was reading this particular article at minire-refer siyang isang book. Ito yung book is about the mortification of sin by John Owen. So binasa ko rin yung book kanina at mga nakalipas na araw. So maganda yung mga highlight na itong librong ito patungkol sa mortification, and then dinagdag niya yung idea ng vivification. Okay. So iano niyo muna yung mga words na mamaya natin bibigyan siya ng kahulugan, ano? So yung mortification siguro kung binasa natin kanina yung verse 13, it has a meaning or meron siyang synonym na patungkol sa pagsubdue or pagpatay, okay? Or pag-put to death. Sa ilang mga translation ng verse 13 ng Romans chapter 8, babasahin ko sa ESV, "For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit, you mortify," sa King James, pero dito sa ESV, "you put to death the deeds of the body." So, magkakaroon kayo na idea na ang kahulugan ng mortification ay it means to put to death. Para patayin, sa madaling sabi. So for tonight, gagamit tayo ng medyo mabibigat na words na patayin, to kill. Alam kong medyo mabibigat na words yan. Pero yan yung reality ng banal na kasulatan. Yan yung pagkakasabi ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma. You need to mortify, you need to kill, to put to death ang mga gawa ng laman. Okay? At marahil magkaka-idea kayo kung anong ibig sabihin ng vivification. Yun yung kabaliktaran. To be made alive. To rejuvenate. Para buhayin muli. At actually, itong pag-uusapan sa gabing ito, ay nakakuha din ako ng mga inspiration nung mga nakaraang linggo pa, nung ating anniversary. So, pinagpalitan natin Panginoon sa mga pangaral ng ating anniversary to shout and to proclaim that Jesus is alive. Hindi natin ipoproclaim na si Jesus ay patay lang, no? Sa panahon natin ngayon, di ba? Yung mga doctors, they have to bear or they have the burden to bear bad news. Kapag mayroong mga kamag-anak doon na dinala sa ER halimbawa or sa hospital, they are the bearer of bad news. I'm so sorry po, ang inyong asawa, ang inyong anak, ang inyong ganito ay namatay po, ay patay na po, wala na po siya. So they have that deep burden to proclaim that someone is dead. Naalala ko yung aking tatay nung siya dinala sa ER. Actually, nung siya dinala sa ER, talagang wala nang buhay. So, parang dead on arrival din ang kanyang anak, sulat dun sa death certificate. Pero, so tinry pa rin siyang ibuhayin, tinry pa rin siyang i-revive. Pero, syempre, darating yung time na hindi naman for a lifetime, try mo pa rin i-revive for many hours, for many days.
Darating yung point na the doctors will stop trying at sabihin, ipoproclaim nila yung bad news. Your husband is dead. So medyo mabigat pa rin yung time na yon, yung araw na yon. At kapag, lalo na when the doctor, proclaims the bad news, someone is dead. Ito ay patay na. Pero ang ating gagawin is not just to proclaim that Jesus is dead. Jesus was dead, pero siya ay nabuhay muli. No? Si Jesus ay namatay, pero hindi doon natapos yung storya. Ang ating proclaim ay hindi na lang yung pagkamatay niya, kundi siya ay namatay at muling nabuhay at hindi na mamamatay kailan paman. Diba? Jesus lives, He is alive and is alive forevermore. Kaya nakaka-bless, nakakagalak ng puso yung mga napakingatan last anniversary pa since from Pastor Eli pa on the week before, and then kila Pastor Abraham, Pastor Jacob, Pastor Benji, at nakakagalak ng puso na makita or mapuntahan din yung storya ni Jesus, how it happened sa panahon ni Jesus, yung mga unang nakakita na buhay na muli si Jesus. It's really, kumbaga, nagalak ang aking puso na makita yun. Dahil iniisip ko, ano kaya yung pakiramdam ng mga tao na nagmamahal deeply kay Jesus sa panahon na yun. Nung makita na siya'y patay at nakita na para bang ninakaw siya, akala nila ninakaw si Jesus or wala na dun sa libingan. And then, finally, at that very moment, malaman nila na si Jesus ay buhay na muli. Anong kagalakan kaya ang kanilang naranasan? Which mga kapatid, mangyayari sa ating panahon. Di ba? Sa huling panahon, bubuhayin yung ating mga mahal sa buhay na nauna na sa ating Panginoon. Anong kagalakan kaya ang ating madarama? Kapag makita natin yung ating mga mahal sa buhay, yung aking tatay, si Pastor Franco, at ilang pa mga kapatid natin na nauna sa piling natin, Panginoon, Brother Hill, Brother Siling, anong kagalakan kaya ang madadama ng bawat isa? Especially kung talagang kalahi kadugo mo, diba? What joy ang madadama ng isang believer na makikita niya ang kanyang mahal sa buhay na nagpahinga na sa ating Panginoon na muling ma-resurrect. Kaya nga maraming nagsasabi na itong kagalakan na ito talagang magsisibol na ito ng rapturing faith. Na wala na atrasan. Mananatili na ako sa paanan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Wala na tong, there is no turning back na talaga sapagkat malapit lang bumalik ang ating Panginoon. So napakaganda ng inspiration since no anniversary pa. At actually, ito ay isa sa mga nag-kindle din para basahin ko yung ilan sa mga pag-uusapan natin sa gabing ito at gusto kong ibahagi sa inyo sa gabing ito. And actually, pinakinggan ko rin nung couple of Wednesdays ago, pinahagi ng ating butihing Elder Barcholo yung about sa fear of death. At napakinggan ko rin siya, bagaman wala ako dito nung Wednesday, I listened it kanina. At nadaanan ni Barcholo yung importance ng baptism. Yung kahalagahan ng bautismo dahil yun ay the day before magkakaroon ng baptism sa joint fellowship. Nadaanan niya na tayo dapat ay hindi na matakot sa kamatayan dahil ang ating Panginoong Kristo Jesus ay nagtagumpay na. Diba? Nagtagumpay na siya laban sa kamatayan. Iniisip ko, habang ako ay nag-aaral, sa panahon before si Jesus ay dumating sa lupa, sa ating mga forefathers, sa panahon ng mga Old Testament saints, iniisip ko, para sa mga taong ito, yung kamatayan ay absolute. In a sense na darating sa lahat ng tao. No? Nung wala pa si Jesus, ang isang katiyakan lang na mangyayari doon sa mga tao na nung wala pa si Jesus, na hindi pa siya napako sa krus and to overcome the sin and death, ang katiyakan lang para sa mga tao na yun before ay kamatayan. Death will surely come. At para bang ang idea ay itong death ay something na absolute. Ang death ay parang hindi kayang pagtagumpayan. No?
But when Jesus came, nung siya'y namatay, nabuhay siya muli. At ang sabi doon sa kanyang muling pagkabuhay, hawak niya ang susi ng libingan at kamatayan. So yung kamatayan ay hindi na siya absolute power. Wala nang kapangyarihan ng kamatayan pa, even sa ating lahat. Dahil merong isa na ang kamatayan ay hindi nakapanaig. Si Jesus Christ, nung siya'y muling nabuhay, anong sabi sa Banal na Kasulatan? That has no longer have its power. Wala na siyang kapangyarihan. At nung si Jesus ay muling nabuhay, at ang sabi sa Banal na Kasulatan, tayo rin naman ay tayo muling mabubuhay. Hindi na nga, sabi nga sa Banal na Kasulatan, I will reveal to you a mystery. Hindi na kayo lahat makakatutulog, mga mamamatay. But we shall all be changed. Kung sa panahon dati, parang ang death ay inevitable. Ang death ay parang talagang no choice ka, hindi mo maiiwasan. But when Jesus came, praise God, ang kamatayan ay hindi na no choice. Ang kamatayan, ang sabi doon, ay natalo na, nagapi na. At tayo lahat, kung sasampalataya tayo sa ating Panginoong Kristo Jesus, ilan sa atin, God be willing, ay hindi na makakaranas ng kamatayan. Praise God. So napakainam makita ng mga pangaral na yun since no anniversary pa about that. At tinulay ng ating butihing Elder Barcholo yung about dun sa baptism, di ba? Kinakailangan mamatay tayo sa ating mga lumang pagkatao on the sin at mabuhay sa bagong nilalang kay Kristo. However, sabi ko nga rin sa mga youths, yung baptism, it's not the end of the journey. It's just the start of the journey. Papasimula pa lamang na nung ikaw ay magpabaptize, ito'y pasimula ng iyong paglilingkod. Ito'y pasimula ng pagtanggap mo fully kay Kristo. Ang baptism ay hindi yun yung end goal, na kapag nabaptize ka, ay 100% saved na. Marami na nabautismuhan dito sa church na wala na ngayon sa church. Di ba? At hindi na nagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Sabi ko sa mga kabataan, huwag kasi natin makalimutan na ang purpose ng baptism, yung paglilinis, paghuhugas sa atin, ay para si Kristo ay manahan sa ating mga puso. Di ba? Nililinisan natin mga puso, ang ating mga buhay, ang ating mga budhi, yung lumang pagkatao, inaalis, pinapalitan ng bagong pagkatao. For what? Para si Kristo ay manahan sa atin. Hindi naman si Kristo basta-basta manahan sa marumi na templo. Ang nais ng ating Panginoong Kristo Jesus, manahan siya sa atin, malinis, hinugasan, pinadalisay. Huwag natin makalimutan ang point of baptism ay para si Kristo Jesus ay fully mahugasan tayo at makapanahan siya sa ating mga buhay. Dahil hindi sapat yung hugas lang. Sabi nga nung allegory dun sa Bible, di ba, yung isang kwarto or isang puso na malinis, umalis yung kaaway, at nung pagbalik niya, nasumpungan niya, malinis nga, pero wala naman nakatira. Kaya ang nangyari, worser ang kanyang kalagayan. Worse. 7 times na dumating yung nagsama siya ng mga kaibigan. At ang mangyayari noon, on a spiritual sense, ang mangyayari noon sa ating mga buhay, kapag ka nalinis ka tayo, nahugasan nga tayo, pero walang nanahan dyan, you will come out worser kung anong pasimula mo na buhay noon. No? You will become worser kung hindi mo ahayaan si Kristo na mabuhay sa iyong puso. Because that's the end goal. Na to be like Jesus, that Christ will live in us, mamuhay tayo na katulad ng Kristo, mag-suffer din tayo, makaranas sa sufferings just like Christ. No? Yun yung sabi ni Pablo na hindi ko pa naabot, pero sinisikap kong maabot. To be like Jesus, to know Christ, to understand Christ, to be partakers even unto His death, sabi ni Pablo. Ba? So, baptism is not the start, or is not the end, it's just the beginning. So, sa mga nabautisman dito, welcome to the starting line. Let's press on na magpatuloy tayo sa ating Panginoon. At sa gabing ito, gusto kong mangusap patungkol sa ating topic, mortification and vivification. Gusto kong mangusap in particular sa mga born-again Christians. Sino dito yung mga born-again Christians na?
So dito mga Kristiyano, may mga Kristiyano ba akong kausap dito? Amen. Di ba? Tayo ay tumangkay kay Kristo. Nakaranas ng born-again experience. At ang born-again experience, it's not just a one-time, big-time experience. Ito ay experience sa buong buhay mo. Ikaw ay born again. Di ba? Ikaw ay born again all the days of your life, and every day is an experience because ang Diyos ay gumagawa sa atin bawat araw. May bago siyang ginagawa bawat araw. So I want to talk in particular sa atin. So kung may mga baguhan man po dito, ay sabayan po natin ang pag-uusap sa salita natin Panginoon. But I want to talk in particular sa atin ng mga naglilingkod na sa ating Panginoon. I want us to talk about mortification and vivification. In particular, the mortification of sin. Kung babalikan natin yung ating verse natin binasa, gusto kong basahin siya muli. Sa verse 12, Brothers, sabi ni Pablo, we are debtors not to the flesh, to live according to the flesh. Hindi na tayo may pagkakautang sa laman. Wala na tayong pagkakautang sa laman para mamuhay pa sa laman. Okay, yun yung idea ni Pablo. Pero sabi sa verse 13, for if you live according to the flesh, you will die. Kapag ikay nabuhay according sa laman, ang end goal niyan ay kamatayan. Pero gusto kong pansin natin in particular yung last part. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Ginamit sa King James yung salitang mortify. You mortify the deeds of the body. Sabi dito, if by the Spirit you mortify or you put to death the deeds of the body, you will live. So, ang mortification, ibig sabihin yan, actually, ang pinakahulugan kung titignan sa mga diksyonaryo, ang isang relevant, in particular in this verse, ang relevant na kahulugan yan ay nangangahulugan putting to death, to subdue, parang, kumbaga, talunin, patayin. So, ang mortification, ito yung nangangahulugang parang talagang i-overcome, in a sense na mapatay siya, mawala siya completely. Okay? So that's what mortification means, to put to death para ikaw ay magtagumpay over it. Whereas ang vivification, marahil sa susunod na part, if God be willing, ay mapuntahan natin, vivification means giving life, to make alive, para ikaw ay mabuhay muli. It's the complete opposite. Mortification is to put to death. Ang vivification is parang i-revive. Diba? Kung mapapansin ninyo yung salitang V-I-V-E doon sa dulo ng revive, yun, yung root word ng vivification. To revive, to make alive, at marahil sa susunod pagkakataon ay mapuntahan natin yan. Dahil gusto kong puntahan natin in particular ngayon sa gabing ito, ang mortification of sin. Dito sa talatang ating binasa, si Pablo ay meron siyang sulat sa Roma. He goes on detail, di ba? Kung anong ginawa ng ating Panginoong Kristo Jesus sa ating mga buhay. Kung paano tayo dati na makasalanan, all we like sheep have gone astray. Di ba? Sabi doon, at lahat tayo ay hindi ligtas. We all fall short of the glory of God. However, dumating ang biyaya ng Diyos. Nilinis tayo, hinugasan tayo, niligtas tayo. We are justified by, sabi sa Banal faith. Right? At sabi ang argument dito ni Pablo, mabasa natin yung mga previous chapters, back then, ang mga tao, they used to live under the law. Naumuhay sila under ng kautusan. Kaya anong buhay nila? Puro makasalanan. Ang mga tao ay nabubuhay under the law, which also corresponds na sila ay talagang very prone on sinning. Pero purihin ang ating Panginoon, sabi doon, we are released from the law of sin and death. Nilabas tayo sa kautusan ng kasalanan at kamatayan at nilagay tayo sa biyaya ng Diyos. At kung basahin natin ang banal na kasulatan, sabi sa Romans chapter 6, ano gagawin natin ngayon? Sasamantalahin ba natin ang biyaya? Huwag nawa mangyari. Magpatuloy ba tayo sa kasalanan dahil para ang biyaya ay sumagana? No? Let it not be so, sabi ni Pablo. Pero tayong lahat ay pinagkalooban ng ating Panginoon ng biyaya. Di ba?
Sino dito naka-receive ng biyaya ng ating Panginoon? So we have received the grace of God. At ang sabi doon sa chapter 1 or sa chapter 8 verse 1, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Dahil tayong lahat sa biyaya ng ating Panginoong Kristo Jesus, we have received Himself, Jesus Christ. At sabi dito, sila naman ay Kristo Jesus ay wala ng hatol. For the law, verse 2, for the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. That's what Jesus Christ has done. Namatay siya sa krus, not for whatever reason lang, but for us to be set free mula sa kamatayan, mula sa kasalanan, at inilagay tayo ngayon dito in Christ Jesus. Praise God. Sabi sa verse 3, for God has done what the law, weakened by the flesh, could not do. Hindi kayang gawin ng kautusan, hindi kayang gawin ng batas. Ang ginawa ng ating Diyos, He sent His own Son in His likeness of sinful flesh, and for sin, He condemned His flesh. At madaling sabi, siya ay naparusahan, napahirapan for our sake. Kasi ang law, mayroon lang sa kanyang binary. Either ikaw ay sinner or not. Either ikaw ay gumawa, naka-offend or hindi. At dahil si Jesus Christ walang kasalanan, supposedly, dapat wala siyang parusa. However, ang ginawa ng ating Diyos ay hindi katulad ng ginawa ng kautusan. He sent His Son, Jesus Christ, hindi para mamuhay na walang, mabuhay siya ng righteous pero walang mangyayari sa kanya afterwards. Ang ginawa ng ating Panginoon, ng ating Diyos, Jesus Christ came, He lived without sin, pero dumanas ng parusa. That's what God has done that the law could not do. At dahil doon, mga kapatid, tayo ngayon lahat ay nasa biyaya ng ating Panginoon. So, after that, na pag-explain ni Pablo dito sa Romans, meron siyang pamamanhik. Meron siyang pinapamanhik sa mga taga-Roma. Sabi dito sa verse 5, for those who live according to the flesh set their minds on things of the flesh, but those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. At dinadrive na niya yung kanyang kaisipan na binasa natin sa verse 12. Dinadrive niya, yung mga taong nag-iisip ng according to the flesh, no? Sila naman nabubuhay sa laman, they think of the things that according to the flesh. But sila na nabubuhay sa Espiritu, they think of the things na mga bagay na makalangit. So dinadrive na niya dito. Sa verse 12, kaya sabi niya, so then, brothers, we are debtors not to the flesh, to live according to the flesh. For you, if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Gusto ko mag-focus tayo dun sa last part, no? But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Sa pamamagitan ng Espiritu, kung sa pamamagitan ng Espiritu, you put to death ang mga gawa ng laman, ang gawa ng katawan, ikaw ay mababuhay. Now, gusto kong dahan-dahanin ito, no? Kaya sabi ko nga medyo mahaba. Ano ba ang concept natin, or ano ba ang naiisip natin kapag sinabing put to death or mortify? Ano bang pumapasok sa ating isipan? Ano ba ang dapat gawin ng isang tao na nagmo-mortify ng deeds ng kanyang laman? Or nagpo-put to death ng deeds ng kanyang laman? What's our concept of death muna? Ano bang concept natin ng kamatayan? Ano? Alam niyo, ang kamatayan, dinidiscuss ka ni Brother Cholo, napakinggan ko kasi nung kanina, dinidiscuss niya, di ba, mga tao ay nag-develop ng fear of death. Dahil ito isang bagay na unknown, isang bagay na hindi, unless merong bumuhay mula sa pagkamatay at i-explain niya ano ba ang kamatayan, tayo hindi alam ang kamatayan. Kaya mga tao ay
natakot. So what is death for us? Isang, siguro thought experiment. Bibigyan ko kayo ng palaisipan. Naalala ko si Kuya Jen, mahilig sa ganitong mga palaisipan. Nagbabasa-basa ako at I come to think of this. Probably ang ating mga respected na elders, ating pastor makakasagot, pero ako, hindi ko pa siya totally naabot. I'm thinking about ano kaya ang concept ni Adam nung sinabi nating Diyos, Adam, or lalaki, pwede mong kainin lahat ng mga bunga sa lahat ng mga punong kahoy, pwede itong bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama, at ang bunga ng buhay, huwag mo kainin. Sapagkat kapag kinain mo yan, you shall surely die. Naisip ko, ano kaya ang concept ni Adam ng kamatayan? Dahil, di ba, di pa naman siya namamatay. Wala pa naman siyang relative na namatay. I'm not sure kung may mga nabalita rin ba sa Genesis na may mga hayop na namamatay. Hindi ko pa siya nabasa totally, pero kung may nabasa ninyo, wala namang hayop na namatay siguro. Ano? Or kung meron man, probably naiisip ni Adan, baka maging tulad ako dito sa mga hayop na ito na mamamatay. So, I was thinking, ano kaya ang concept ni Adan nung sinabi ng Diyos, you shall surely die? Or baka totally unknown or totally isang bagay ito na hindi niya mag-grasp. Ay, wala siyang first-hand experience. Di ba tayo nga, may nakikita tayo na may namamatay. Pero and yet, tayo mismo hindi natin maintindihan. Ano ba yun? As a person, I was thinking, paano kaya si Adan? What if kung, wala naman kasi nabanggit sa Bible, pero what if kung wala naman namamatay din na hayop? Ano kaya ang concept ni Adan nung sinabi ng Diyos, you shall surely die? Or kung may namamatay man na hayop, noon, baka iniisip niya, baka matulad ako sa mga hayop na ito na bigla-bigla na lang mamamatay. You know, pwede niyong saliksikin sa banal na kasulatan. Dahil ako, hindi ko pa siya personally nabasa, naintindihan. Pero, ano kaya ang concept ni Adan ng kamatayan? Nung sinabi ng Diyos, you shall surely die, ano kaya ang concept? O anong pupasok sa isipan ni Adan? Or probably, hindi natin malalaman na. Baka doon na lang sa langit, tanongin niyo sa Adan, Adan, anong naisip mo doon? Nung sinabi ng Diyos, you shall surely die. Ba? At, nung nangyari yon, so inisip ko ito parang sa lens ni Adan, ano? Nung sinabi ng Diyos, you shall surely die, at ginawa nga nila ang pinagbabawal sa kanila, at, di ba, hinatulan sila ng Diyos, kinurse sila ng Diyos, tinupad ng Diyos ang kanyang sinabi, and they died. At alam natin, di ba, ang storya sa buhay ni Adan, ang first na nabalita na pagkapatay dito sa Bible ay ang kanyang anak na si Abel. Ano kaya naramdaman ni Adan? Dahil first time niya maka-experience ng death. Ano to? Bakit yung aking anak hindi na humihinga? Ano to? Bakit hindi na siya nagre-respond? I could not wrap my head around it. Paano kaya pinrases ni Adan ng kanyang anak ay patay? Dahil wala pa naman sa buong talambuhay niya na na-experience ang kamatayan. Marahil nagluksa siya ng ilang mga taon, ilang mga araw. I do not know kung paano ito hinandle ni Adan. Inisip niya siguro, ito siguro yung kamatayan. Ito ba yung kamatayan? Sobrang sakit, sobrang hirap naman ito. At magmula sa araw na yun, ang pagkatakot sa kamatayan ay nagpasimula. Hanggang sa dumating ang mga araw, ang mga taon, marami na, sunod-sunod namatay. Si Adan mismo namatay. At ang kanyang mga anak, ang kanyang mga saling lahi, una, mahabang mga taon, 900 plus years, paunti, hanggang sa dumating sa punto natin sa ating panahon ngayon, 70 plus, 60, 50, namamatay ang mga tao. At doon nagpasimula ang pagkatakot ng tao sa kamatayan. Naging unpredictable. Kailan mamamatay ang isang tao?
Kumbaga nga, nagbabasa ko kanina, nagkakaroon ng existential crisis ang tao thinking about death. Dahil hindi niya alam eh. Hindi niya alam kung kailan siya mamamatay. Kapag tayo rin mag-spend tayo ng panahon to think about death, kung di tayo gagabayan ng ating Panginoon, baka magka-existential crisis tayo lahat dito. Mamamatay ako, ganito, ganyan, mamamatay siya, mamamatay tayo. Di ba? So, doon nagsimula yung fear of death. Dahil ito isang bagay na hindi alam. Unless someone from the grave ay magkwento, hindi natin kaya itong intindihin habang tayo na mabuhay. So for us, mga kapatid, babalik tayo sa ating pinag-usapan dito. When we put to death the deeds of the body, ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Is it something na light lang? Or is it something na talagang mabigat na pamamanhik ni Pablo? Kapag sinabing i-put to death yung mga bagay sa laman, ito ba yung magaan lang na payo? Uy, wag ganyan, wag nang gawin yan. Or is it something, or Paul is telling something na medyo mabigat? Commandment na may bigat. Na hindi lang basta binibaby yung kasalanan, but rather, you need to kill it. You need to put it to death. So para sa atin, ano bang concept natin when we have read these words? You mortify the deeds of your body. Yun ang ating pag-iisipan habang tayo nagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Dahil ang kamatayan, in a literal sense, it changes yung nagbabago ng mga buhay din, di ba? Kapag may namatay ka na mahal sa buhay, naririnig ko mga testimony ng ating buting Elder Barcholo, ilan sa ating mga kapatid dito na wala ng mahal sa buhay, nagbago ang lahat. Sila ay, on a positive side, maririnig natin na sila nagpasimula tumanggap sa Diyos after ng kanilang mga magulang ay nawala. On a negative side, makakarinig din kayo sa labas, di ba? After mawala ng mahal sa buhay, nababaliw, nahisiraan ng bait. That changes people. Personally din sa amin, pagka sudden death ng aking tatay, nagbago rin sa amin family. Malaki din ang pinagbago. Kung dati medyo, bagaman nalabas-labas kami to spend time together, pero not as much nung mawala ang aking tatay. Dati ang pangarap ng aking tatay ay pumunta kami ng Palawan family dahil nandun nakatira yung kanyang nanay, yung kanyang mga kapatid. Nangyari lang yan after mawala aking tatay. Next year, last year, pinlano agad namin makapunta ng Palawan. At pinag-usapan namin, ito yung plano ng aking tatay noon, ito yung gusto niya. At kumbaga sa aming family, it changed. Marami na bago. Nabago in a sense na nag-improve, nag-spend more time na sama-sama. Ito, napapansin ko lang kung dati, kapag ka nag-lunch, usually silang dalawa lang, nanay ko, tatay ko, silang dalawa lang magkasama, nag-lunch. Kami, Sunday school kakain. Pero after mawala aking tatay, wala, sama-sama na kami dito. So sorry sa mga youths, di ko na kayo nasamahan sa Sunday school. Sama-sama kami kumakain dito. It changed a lot. At alam ko maraming mga bagay na nakaranasan nyo rin. Na may mga namamatayan kayo, especially very dear, very close sa inyo. Sabi nga ng mga ilang mga naririnig ko mga testimonies nung may mga nawala ng mahal sa nila sa buhay, it changed their perspective sa maraming mga bagay. So that's death. That's something na hindi biro-biro lang. Kaya nung sinabi ni Pablo, we need to put to death the deeds of the body, I believe, hindi ito isang bagay na biro-biro lang. Hindi ito bagay na light lang. Hindi ito bagay na simple lang. Dahil ang concept ng death ay ito'y something na mabigat. Ito'y something na unexplainable, di ba? Something ito na para bang kinakatakutan ng lahat, ng maraming tao.
Of course, naunawaan natin na nung si Jesus Christ ay nabayubay sa krus, namatay, tayo ngayon naligtas. We do not have to fear death anymore. Hindi natin na kailangan matakot sa kamatayan. But on this context, iba yung context natin nag-uusapan ngayon. We need to put to death ang mga bagay sa ating laman. Now, hindi yan isang magaan na pagtawag or commandment ni Pablo. Hindi yan isang magaan na commandment ng Diyos. Ito ay something na dapat nating paglaanan, pagpukusan, something really serious. Anong pagtawag dito sa verse na ito? Basahin natin ulit, ano? Sabi doon, to put to death or to mortify the deeds of the body. Isang quote na akin nabasa habang sa pagbabasa-basa nito, no? Sabi nung quote ni John Owen, sabi niya, be killing sin or sin will be killing you. Sa madaling sabi sa Tagalog, patayin mo yung kasalanan dahil kapag di mo ginawa, baka ang kasalanan ay pumatay sa iyo. Kapag hindi mo pinatay ang kasalanan ang papatay sa iyo. Kapag hindi mo pinut to death, minortify yung mga kasalanan, yung karumihan natin sa ating mga buhay, yan yung papatay sa iyo. Lalayo sa iyo sa relasyon mo sa Diyos. And that, we understand, it has a meaning of separation. If you don't separate yourself in sin, or you don't kill sin in your life, sin will be killing you. But, sabi sa verse 12, but if by the Spirit you put to death the deeds of the body, sabi doon, pag pinatay mo, or pinut to death yung kasalanan, or yung karumihan sa ating katawan, you will live. Okay? Ang pagtawag ni Pablo sa mga believers, hindi ito sulat niya sa mga unbeliever, ha? Sa mga believers ito, kaya sabi ko kanina, gusto kong mangusap sa mga born-again Christian, sa mga tumanggap kay Kristo, dahil ito'y para sa inyo. Ang pagtawag ni Pablo, mortify the deeds of the body. Para sa atin na tumanggap ng Espiritu Santo. Dahil ang sabi dito, we need to mortify the deeds of the body, ang sabi doon, by the Spirit. Kasi maraming mga pamamaraan to put to death the sins of the body na hindi sa pamamagitan ng Espiritu eh. Marami kayo marinig dyan ng mga advice sa TikTok, sa Reels, sa Instagram. Ganitong paraan para maiwasan ang pagiging addict sa ganito. Ganitong paraan para maiwasan yung pagiging addict sa sigarilyo, maiwasan yung pagiging addict sa ganitong mga bagay. They have their means. However, kung hindi ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ito'y ineffective. That is why the call is for you na merong Espiritu Santo. Kung meron tayo Espiritu Santo, ito ang pagtawag sa iyo. Mortify the deeds of the body by the Spirit. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. At kapag ginawa natin yan, sabi dito, you will live. At mabubuhay ka not in a state kung kaano ka dati, kung anong buhay mo dati, but on a different state. Sabi sa Galatians 2:20, when I live, sabi doon ni Pablo, I live by the faith of the Son of God. Nung siya'y namatay, I am crucified with Christ, at nung nabuhay siya, hindi na siya nabuhay ng tulad ng dati. At yan ay, mga kapatid, yan ay pangako ng Diyos, salita ng Diyos. In-inspire si Pablo to say it. If you mortify the deeds of the body by the Holy Spirit, assurance, reality, na ikaw ay mabubuhay. Marami tayong mga supporting verses na mababasa dyan, pero kukulangin ang aking oras if you will read all of them. Isang account na lang siguro, ang sabi ni Jesus, di ba? Live, or sino man na mag-desire na mabuhay sa mundong ito, ay mamamatay. They will lose their life. But whoever loses their life for the sake of the gospel, they will live. So hindi nalalayo. Hindi ibang turo ang tinuro ni Pablo. It's the same thing. So what is mortification? Ano ba ang mortification? At bakit nga ba natin ito kinakailangan gawin sa atin?
Mortification means putting the works of your body or putting the deeds of your body, your fleshly works, to death. Ilalagay natin sa pagkamatay. It means to remove the strength of sin sa ating mga buhay. Naniniwala ba tayo na ultimately tinalo na ng ating Panginoong Kristo Jesus ang kamatayan at ang kasalanan? Naniniwala ba tayo doon? Yes. Di ba? Ginapi na ng ating Panginoong Kristo Jesus ang kasalanan? Yes. Tama? Okay? But even though it has been defeated, ang kasalanan makulit. Ang kasalanan, it tries to exert its power. Tinatry pa rin niya exert ang kanyang kapangyarihan. Alam natin na patay na o talo na ang kasalanan, gapian na, pero hindi nagkapaawat ang kasalanan. Pwede mo sa kanya sabihin, gapian ka na. Pero kinabukasan, manggugulo ulit yan. That's sin. Trying to exert its power. Even nga si Pablo meron siya mga testimonies dito sa Romans. Okay, basahin natin. Sa chapter 7. Okay, atras natin na konti. Romans chapter 7, sa verse 21, ang sabi niya doon, so I find it to be a law that when I want to do right, evil lies close at hand. Kahit na gusto mong gumawa ng mabuti, ng tama, ng totoo, ng maayos, gusto mo na maglingkod sa Diyos, and yet, sometimes sabi rin ni Pablo dito, kung basahin niyo yung upper verses, nagagawa niya yung mga ayaw niyang gawin. Yung mga gusto niyang gawin, hindi niya magawa. Imagine, Paul is an apostle of God. Naglilingkod siya sa Diyos ng tapat, ng tama, and probably we could say, para mas una si Pablo, mas malawak ang kanyang naunawaan in the terms of gospel kumpara sa atin. Kung kukumpara lang, ha? However, even si Pablo, sinasabi niya, inaamin niya. Kapag nag-try siya gumawa ng mabuti, nandyan pa rin ang kasamaan sa kanyang likuran. Sin is defeated. Di ba? Do you agree? Ang kasalanan ay talo na. Pero it tries pa rin to work. It tries to work. Alam natin ang kaaway ay talo na. Pero ang sabi sa Bible, mag-ingat pa rin, di ba? Sapagkat ang kaaway, he is like a roaring lion. Like na lang, hindi na siya roaring lion, like lang. He's seeking whom he will devour. Even the most mature na katulad ni Pablo, aminado, evil lies close at hand. Kaya sa pamamagitan ng mortification, ng payo ito na we need to put to death the deeds of the body, ito'y kinakailangan. Dahil ang kasalanan is still on rampage sa ating panahon. We need to put to death ang kasalanan sa ating mga buhay. Hindi lamang basta pagtigil ng mga sinful na mga bagay, but even to make sure na nasa kaloob-looban mo, talagang na-uproot mo yung kasalanan sa iyong buhay. Mamaya mapupunta natin, pero hindi lamang enough na isuppress natin yung kasalanan. We need to uproot it. We need to remove it. We need to try actively to mortify it sa ating mga buhay. Dahil unfortunately sa ating panahon ngayon, uso from the Catholics, from the denominations, and even sa panahon natin ngayon, sa mga end times even. Pero wag nawa tayo madat na ganito. Pero uso yung sinosuppress lang kasalanan. What do I mean by that? Dito maayos ang ugali, pag sa labas iba na. Pinipigilan lang. Pag dito, pag may sinabi na agalit, tinatry mo na wag magalit, pero pagdating sa labas, masagi ka lang katakot-takot na galit na ang ina-unleash mo. Yung kasalanan hindi dapat natin sinusuppress sa ating mga buhay or parang tinatago lang dito, pag sa labas iba ka na. Nag-unleash ka na ng buong pagkatao mo. Hindi ganon. Ang kasalanan from here and even outside, ating inaalis. Pinapatay. That's what mortification does. Kaya kailangan natin yan. Okay.
Because even the most matured person, katulad ni Pablo, aminado siya. Even though the sin has been defeated, evil still lies close at hand. Kaya nga sabi niya sa Colossians chapter 3, basta tayo ng couple of verses. Sabi doon, therefore, verse 5, therefore put to death. Kaya ginamit na naman dito yung salitang put to death or mortify. Therefore put to death your members which are on the earth. Which means yung sa laman. Which are on the earth, fornication, uncleanness, passions na evil passions, evil desires, covetousness, they are all idolatry. Ang sulat ni Pablo ay para sa mga believers, hindi sa mga unbelievers. So sumusulat siya sa mga believers, sabi niya, put to death these members. Imagine mo, mga believers ang kausap mo, and yet, ang kanyang reminder pa rin, kinakailangan maialis, may patay to sa atin. Itong mga gantong ugali. How can I say na believers ang kausap niya? Sabi niya sa verse 7, in which you yourselves once walked when you lived in them. Ibig sabihin, ang former state natin, katulad sa sinusulatan ni Pablo dito, tayo dati nabubuhay tayo, ganyan yung ating buhay. Fornicators, unclean, ano pa? Evil desires. Pero tayo tumanggap kay Kristo, nagbago tayo ng buhay. Tama ba? Nagbago tayo ng buhay. Pero ang reminder pa rin ay hindi nababago. Kahit tayo nagbagong buhay, maging mapagmatsyag tayo. Sabi sa verse 5, let's put to death itong mga members na ito na gumagawa pa rin. Na nag-try pa rin gumawa sa atin. Sabi ko nga sa mga youths, huwag nating always claim ng ating buhay ay sinners. In a sense na, totoo, sinners tayo, saved by grace. Pero hindi ang ating identity ay hindi na sinners. Ang ating identity ay mga justified na anak ng Diyos. However, nakakasala. Dahil hindi pa naman up to completion. Pero our identity is not a sinner. Our identity is a saint na ginawa, nilinis ng Diyos, hinugasan ng Diyos. Hindi wala ba kayo doon, mga kapatid? Ang ating identity, huwag natin masyadong, kapag nag-pray tayo, Lord. Maganda naman yung prayer, Lord, nagkakasala ako, mahina ako. Pero huwag naman yung, lagi na lang ako ganito kasi makasalanan talaga ako eh. Nagigets ko yung motive, however, it's time to claim naman. Lord, ako'y tinawag mo na yung anak. Lord, ako'y tinawag mo na anak ng Diyos. At ayoko na manatili sa ganitong kalagayan. Gusto kong tumayo at mabuhay na isang anak ng Diyos. Dahil yun yung aking identity. Hindi na sinner identity. I live as justified. Justified by His blood. Purihin ang ating Panginoon. Pero hindi tayo magmamala sa ating mga sarili, ito na yung identity ko. Wala na akong nagagawang pagkakamali. We can be honest. I am a child of God. I am a son and daughter of God. Pero I still have a lot to learn. Maraming pang kinakailangan matutunan. Maraming pang kinakailangan ipa-correct sa ating Panginoon. Sabi ni Pablo dito sa verse 7, we once lived in them. Ito yung ating buhay. Embodiment tayo ng mga buhay na ganito, yung unclean, yung fornicators. That's who we are. And then we have a new life, a new birth sa ating Panginoon. Pero even then, si Pablo ay kapaalala pa rin. Subdue these members sa iyong buhay. Huwag mong hayaan na ito'y makapanaig sa iyo. Put it to death. Ilagay mo sa kamatayan itong mga members na ito na namakalaman, sabi ni Pablo. Dahil, if you are to be honest, lahat tayo may mga pagkukulang pa. May mga kahinaan pa, may mga, I would say, mga kasalanan even, na mga karumihan sa ating mga buhay. Kaya itong reminder ni Pablo ay relevant pa rin sa ating panahon. Put it to death. Put to death these members which are on earth. Sabi pa niya, isa pang account, kaya balik tayo sa Romans chapter 7. Balikan natin yung 18. Kinote natin kanina. I know that nothing good dwells in me. Tama si Pablo, aminado din. I know nothing good dwells in me. At kung sinabi niya yun, that is to say, in my flesh. Hindi naman yung talagang inner man niya. When he says na nothing good dwells in me, in this flesh, walang mabuti talaga na nananahan sa ating laman. For I have the desire to do what is right, but not the ability to carry it out.
Diba ganyan tayo? Kung minsan gusto natin makagawa ng mabuti, pero nahihiya. We do not have the ability to carry it out. Magawa yung mga bagay na mabuti. So, with that being the case, bagaman ang kasalanan ay gapian na, talo na, but the fight is on. The battle is already done, or the victory is already won, pero ang fight, it rages on. It's still on, mga kapatid. Alam niyo sa mga gera back in the day, hindi naman nagkakaroon agad ng instant communication between the head of state, or halimbawa, country, for example, Germany and Russia nung World War II, di ba? Hindi naman nagkakaroon ng communication ang Germany at ang mga sundalo immediately. Yung communication, it takes days, sometimes months, bago makarating sa sundalo, tapos na yung laban, sumuko na yung Russia, sumuko na yung Germany. Kaya yung mga sundalo, kahit na doon sa mga head of state, talagang tapos na, nag-agree na sila, yung mga sundalo, todo laban pa rin. Todo laban pa rin sila. Kasi hindi nila alam, wala pang info. Hindi pa nakakarating yung info doon sa battlefield. Pero ngayon, alam niyo natin yung info, hindi naman nangangahulugan na, okay, tapos na yung labanan eh. Tatalikod ka na agad doon sa kaaway mo. Hindi pwede yon. Dahil pag once na tumalikod ka sa kaaway mo, nang sabi natin sa Balang Kasulatan, ang kahaway natin ay mga kahanginan sa langit. Sabi mo, tapos na yung laban, battle is the Lord's eh. Tapos na laban. Tatalikod na lang ako, tapos na eh. Uwi na ako. Once na tumalikod ka, sasaksakin ka ng kaaway mo. Diba? Sasaksakin ka ng kaaway mo. Sasaktan ka ng kaaway mo, lalo na kapag na ikaw'y nalingat, hindi ka nagbantay, iisahan ka ng kaaway. At yun yung reality sa atin ngayon, mga kapatid. Totoo, battle is already won, the victory is won, nag-celebrate na, di ba? The battle is won! Pero kung ikaw'y malingat, ikaw'y naging too confident, pag pagtalikod mo, nasaksak ka ng kaaway, natalo ka pa. Diba? Kung di tayo magbabantay, not until ng kaaway ay totally under na ng iyong paanan. Don't stop fighting, mga kapatid. Magpatuloy tayong lumaban. Alam mong panalo na, in your mind, in your heart, you know, it has already been won. Pero laban pa, mga kapatid. Let's continue to fight. Sabi nga sa ating inaawit, the fight is on, Christian soldier. Sapagkat hanggang tayo ay sunduin ng ating Panginoon, we still need to fight. Pero huwag tayo mag-alala, Jesus, our Lord is with us. Sapagkat ang laban ay hindi sa atin, ang laban ay ang sa ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. So, ang commandment ni Pablo dito, we are commanded to actively, daily put sin to death. Ilagay sa kamatayan, to mortify the deeds of the body. Sabi nga sa verse 8, di ba? Again, with the context, sabi niya sa verse 7, kinakausap niya mga believer na na-convert na ang buhay. Pero sinabi niya sa verse 8, now you yourselves are to put off all these. Ibig sabihin, ngayon, dahil nabago na ang inyong buhay, alisin niyo na ito. So, ibig sabihin, he's talking to people na may mga ganito pa ring ugali. He's talking to people na kinakailangan na nating alisin ito. Anger, wrath, malice, blasphemy, sometimes filthiness na language na lumalabas sa bibig. Di ba? Lying to one another. Dahil sabi nga natin sa verse 9, since you have put off the old man with his deeds, and have put on the new man, who is renewed in knowledge according to the image of him who created him. Amen. He's talking to the believers. Ngayon, dahil kayo tumanggap na kay Kristo, ngayon sinabi mo na you are to put off the old man. Actively, gawin natin ito. You need to put off all of these things. Anger, wrath, malice. Alisin natin sa ating mga buhay. Hindi ito duty natin na every week lang natin ginagawa, or every Sunday lang, or every Wednesday lang. It is a daily battle. Isa pang quote, or isang quote mamaya, babasahin natin, no? At binanggit din natin ang anniversary. Ano yung sabi na ating buting Pastor Jacob? It's daily dying.
Ha? Hindi to duty lang natin every Wednesday. Hindi to duty lang natin every Sunday. Hanggang ang karera ay matapos, kapag hindi natin actively pinapatay yung kasalanan, papatayin tayo ng kasalanan. It will actively seek to kill us. Kaya dapat tayong maging unahan natin yung kasalanan, mga kapatid. Sabi ni Pablo sa pang-account 9:27 ng 1 Corinthians, "But I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified." Imagine, even when he's preaching, he's trying his best to discipline his body. At hindi ba dapat ganun ang ating gawin? Do you agree, mga kapatid? Yung mga bagay na kahinaan pa, karumihan pa, hindi ba dapat tayo nagdi-discipline din? Isinasaayos ang ating mga sarili, keep it under mortification. Kung si Pablo na may ganitong testimony, paano pa kaya tayo? Dahil ang kasalanan ay present in this flesh and active in a sense na nanggugulo pa rin. Okay? Active pa rin siya. Kahit siya ay patay, gapian, talunan na, pero kakaiba eh. Active pa rin. Sinasabi nga natin, di ba, yung buntot ng kasalanan, gumagalaw pa rin. Kahit si Pablo, hindi niya may claim, hindi niya kiniklaim na, sabi sa Philippians, "Not that I have already attained." Hindi pa niya na-attain yung perfection, hindi pa niya na-attain yung completeness, hindi pa niya na-attain yung wala na siyang kahinaan, karumihan, kasalanan. Pero sabi niya, "I press on to make it my own." So therefore, tayo rin naman dapat ay magantong desire na ma-renew, ma-mortify ang mga kasalanan, karumihan sa ating mga buhay. Ang kasalanan ay hindi ito nananahan peacefully sa ating mga laman. It looks for opportunities. Ang kasalanan seeks for opportunities. It will tempt you, it will corrupt you, it will entice you para gawin yung mga bagay na malayo sa kalooban ng Diyos. Sometimes, di ba, little by little, slowly but surely, ganun gumawa ang kaaway. Kung sinasabi natin ang mga kaaway or ang kasalanan na nananaan sa ating mga buhay, hindi yan dyan nananahimik lang sa iyong katawan or sa iyong buhay. Actively ang gumagawa. Naghahanap ng paraan. Naghahanap ng opportunity na makagawa sa iyo. At your weakest moment, kapag punong-puno ka na ng galit, kapag ikaw ay punong-puno ng emotions, gagawa ang kasalanan. Kapag ikaw ay clouded sa decision, kapag ikaw ay dumating yung matinding tukso, yung kasalanan sa iyong katawan, kikilos yan. Mabilis yan. 2 steps ahead yan, sabi ko nga. Pero wag tayong magalala, ang ating Panginoon, He's way ahead. He's already ahead pa sa kasalanan. Meron na siyang pinrepare na kanyang mga salita para ating pakinggan at i-apply sa ating mga buhay. Kapag tayo nag-fail to mortify ang kasalanan sa ating mga buhay, it leads to serious consequences. Over time, habang lumilipas, hinahayaan mo lang yung kasalanan dyan, lumalakas at lumalakas yan. Kapag hindi mo tinanggal, in-uproot, sabi nga doon sa isang example na pakinggan ko, ang kasalanan ay parang katulad sa weed na nakapalibot sa isang halaman or sa isang puno, isang halaman. Di ba yung mga weeds na nakapalibot doon? It will start to grow. Kapag in-ignore mo yan ng matagal, eventually, especially kung lalo na mahina yung puno, eventually it will dry up lahat ng nutrients na para sa puno. At yung puno ay malalanta, may sira, mamamatay. Yun yung kasalanan. It just grows. Kung hindi mo siya ititrim, at hindi lang basta itrim, kung hindi mo bubunutin yung weeds. Manatili yan. Tutubo lang yan ang tutubo. And it will drain the nutrients na para sa puno. It will drain the nutrient na para sa seed na tinanim sa iyo ng ating Diyos. So over time, sin gains strength. And it hardens your heart kapag ito'y napabayaan. It leads to backsliding. Diba? It leads to, yung term ay apostasy. Yung talagang totally pagtalikod na sa Diyos.
Marami dito sa church. Hindi tayo lalayo. Marami sa church. They have showed ng paglago. They have showed ng paglilingkod sa Diyos. Umaten ng gawain, pinagpala, nag-testify, nag-perform sa ministry. But then, they have failed to mortify the deeds of the flesh. Ano nangyari? Isang tukso. Nasumpungan na mahina na yung puno. Nasumpungan na wala ng nutrient yung puno. Kaya dumating isang malaking bagyo na buwal. Tama ba, mga kapatid? Hindi ba ganun yung nangyari? Ang kasalanan ay hindi lamang merely nagpe-persist or naubuhay sa atin. Ang gusto ng kasalanan, mag-dominate sa iyong buhay. Kung sinasabi natin na ang kasalanan ay nananahan sa atin, hindi lamang yung mananahan, sitting pretty, walang ginagawa. It wants to take over sa iyong buhay. Kung hahayaan natin ito, unti-unti, lumalakas siya, nag-gain siya ng strength, habang darating yung isang moment na talagang mahina, talagang nanlalamig, doon siya susugod at magagawa mo yung kasalanan. Diba? So, ang isang kasalanan na unmortified or hindi minomortify, it leads to danger. It leads to a life, kung dito ang babantayan na maigi, malayo sa Diyos. Palayo sa Diyos. So, kinakailangan natin i-mortify yung deeds of this flesh. Do you agree, mga kapatid? Kinakailangan nating i-put to death. Kinakailangan mamatay talaga yung kasalanan. Hindi lamang basta, manahan dyan, hayaan natin na, makasalanan talaga, marumi. But no, we are to actively try. At sa biyaya, sa tulong ng Espiritu, sabi dito, mortify the deeds of the flesh. Hallelujah. Alam niyo kung bakit kinakailangan isugo yung Espiritu? Or bakit kinakailangan, sabi doon sa binasa natin kanina, why do we need by the Spirit to mortify the deeds of the flesh? Sabi sa Galatians 5:17, sabi doon, basahin natin, for the desires of the flesh are against the Spirit. And the desires of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other to keep you from doing the things you want to do. So yun pala, kinakailangan isugo yung Espiritu. Kaya kinakailangan by the Spirit, we mortify the deeds of the flesh. Para ano? Dahil yung gusto ng Espiritu at gusto ng laman, magkasalungat. At para ikaw, na tao, na nag-decide, malaman mo kung ano yung dapat mo sundin. Kung sundin mo ba yung deeds of the flesh? Pero kung mayroon kang Espiritu ng Diyos, may mangungusap sa'yo, hindi yan dapat ang iyong gawin. But rather to walk justly, humbly before your God. That is why we need to mortify the deeds of the flesh by the Spirit. Nakuha ninyo? We need to have the Spirit of God. Hindi natin kaya gawin yan on our personal lang na mga bagay, or sa ating mga sarili lang, on our own strength. May mga tao, nagiging sober sila sa alak. Dati from being addicted, nagiging sober sa alak. Or sober sa mga drugs. Ibig sabihin na sober, talagang nakakaiwas sila completely sa mga alak or drugs on their own sheer strength, sheer willpower. Pero isang pagkakamali lang, wala na, balik na ulit. Because it's not on our own strength, mga kapatid. Kung meron man dito nag-suffer sa mga addiction na maraming mga bagay, you cannot do it on your own strength. Kinakailangan natin ang Espiritu ng Diyos. Dahil ang Espiritu ng Diyos ang magdidikta, ito yung salungat sa kalooban ng Diyos. Ito ang dapat mong gawin. Yung bagay na kalugod-lugod sa Diyos. That's what the Spirit will do. Which is the most important sa ating mga buhay. On this process of mortification, the Holy Spirit is important. Now, a couple of minutes, how do we mortify the deeds of the body? Sabi ko nga, ang process ng pag-mortify, hindi dapat natin sinosuppress yung kasalanan or tinatago lang. Or kapag dating sa church, okay tayo. Pagdating sa labas, kakaiba tayo. Kakaiba na hindi maganda. Sabi, peculiar tayo, pero pagdating sa labas, peculiar nga, kakaiba nga. Kakaiba magalit, kakaiba magwala, kakaiba Huwag ganon, mga kapatid. Hindi natin sinosuppress dapat ang kasalanan. In a sense na parang tinatago mo dito sa church, paglabas, iba ka na.
But we need to deal with it. We need to handle it properly. In a sense na kailangan natin harapin ito at i-uproot, tanggalin ang ugat. So, how do we mortify? Tandaan natin palati, sabi ko kanina, ina-highlight ko kanina, it's the Spirit of God that will work sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Binasa natin sa Galatians kanina, ito yung magsasabi ko anong tama at anong mali. Ito yung magdidikta sa atin, ito yung magtuturo sa atin. Hindi natin ito kayang i-accomplish with our own strength. Lahat ng ating efforts, sayang yan, ineffective yan. Maraming mga paraan ng sanlibutan, di ba? Ang mga Catholics, meron silang mga pamamaraan to subdue sin. May mga meditation silang ginagawa. Ilang mga religion, may mga mantras silang ginagawa para ang mga temptations ay hindi makarating sa kanila. Those are, in general, ineffective. Hindi ito talaga permanent solution. But for us, makikita natin dito sa Banal na Sulatan, what we need to do is to put to death the deeds of the flesh. It is God who works. So kung it's God who works, bakit? Para sa commandment, o hindi sa mga pala gagawa. Parang ganito lang, hindi sa mga pala gagawa eh, paano pagagawin ko? The Spirit works through us, not in replacement, not instead of us. But the Spirit will work, kung iyon ang iyong i-desire sa gabing ito, the Spirit will work sa pamagitan through us. Okay? Not instead of us. Hindi in replacement ng ating mga gagawin. Kaya kinakailangan pa rin na ikaw ay sumunod. Kinakailangan mo pa rin mag-follow sa Diyos. Kinakailangan mo pa rin actively makipaglaban. Pero kapag ikaw ay lumalaban, hindi mo ito sa sariling lakas. Sa lakas ito ng ating Panginoon. Okay? Kinakailangan pa rin mag-move forward. Actively i-seek out na patayin ang kasalanan sa iyong laman. Paano ba binamortify ng Espiritu ang kasalanan? Sabi ko kanina, di ba? Ang desires of the flesh ay opposite sa desires of the desires of the Spirit. Ano pa? Kapag meron kang banal na Espiritu Santo sa iyong buhay, instead of you are living on the works of the flesh, pinapasaganan niya yung fruits of the Spirit sa iyong buhay. So instead na ikaw na buhay, sabi sa Galatians chapter 5, we know the works of the flesh, verse 19, sexual immorality, impurity, sensuality. Yun yung mga gawa ng laman eh. Kapag pinabayaan natin ang kasalanan sa atin, yun yung ating mga gawa. However, kapag merong bunga ng Espiritu, ibig sabihin, merong Espiritu sa iyong buhay, at hinahayaan mo ito mag-grow sa iyo, lumaki, eventually magkakaroon niya ng bunga. At ang bunga na yan ay ipapalitan niya lahat ng mga works of the flesh sa iyong buhay. Lahat ng mga works of the flesh, matanggal, maalis. At ang papalit ay ang fruits of the Spirit. Ano yung mga fruits of the Spirit? Love, joy, peace, kindness, goodness, and faithfulness. Marami pang iba. So all the old bad fruits, papalitan ng fruits of the Spirit sa iyong buhay. Okay? So, how do we do it? Paano natin mamortify? Para tayo mamumuhay ng tinatawag na daily dying. Okay, may mga nanote ako dito. Mabilis na lamang ito. So, may mga nanote ako dito. 3 bagay na kailangan natin gawin. Una, we need to weaken the power of sin sa ating mga buhay. Weaken the power of sin in our lives. Ang bawat kasalanan ay hindi ito nangyayari lang all of a sudden. Meron niyang ugat. Okay? Ang kasalanan ay hindi ito basta-basta nangyayari lang ng walang dahilan. May ugat yan. May pinanggagalingan yan mula sa puso. Sabi nga sa Banal na Sulatan, diba? Out of the abundance of your heart, the mouth speaks. And I could say as well, kung ano mga gagawin mo rin, mga actions, it comes from your heart. It comes from what is inside. At ang puso ay mandaraya. Even those na mga bagay or na mga kasalanan na hindi tayo nagagawa externally, what do you mean by that? Anong ibig ko sabihin? Kasi may mga kasalanan na in your mind pa lang eh. No? May kasalanan na, sabi nga ni Jesus, di ba, mag-isip ka lang ng masama laban sa kapatid. You are guilty of murder.
So even yung mga kasalanan na hindi natin nakagawa externally, ang ugat niyan sa puso. So, find the root. Find the root. At ito ay bunutin mo. Find the root. Alam niyo ba sa mga nag-therapy session, hindi pa nakapag-therapy pero nakikita ko lang. Ganun yung ginagawa nila sa therapy session. Pag may mga trauma yung isang tao, bakit ka mabilis magalit? Inuungkat nila lahat ng mga details at nag-a-assume or nagpe-presume yung therapist, kaya ka galit, kaya ka mabilis magalit kasi ganito ka ng bata, naubuli ka ng bata, or kulang ka sa attention ng bata. Ganun sila. At kapag once na nabigyan na nila ng parang lapat yun, ito yung resulta, ito yung dapat mong gawin. Pero we have an even greater therapist, ang ating Panginoon. At alam niya mismo kung saan talaga galing yung kasalanan na ito. Diba? Kung anong mga root causes, bakit ganito, bakit addicted ka sa ganito, bakit ka magagalitin, bakit ka ikaw ay impatient, bakit ganito, bakit ganyan. God knows it. At go straight doon sa dahilan na yun. At tulungan tayo ng ating Panginoon na humina yung kapangyarihan ng kasalanan na yun. We need to wage war on these sins, kapatid. I-uproot yung mga kasalanan, tanggalin mula sa ugat yung mga kasalanan para ito ay hindi makapanig sa ating mga buhay. Okay. How does sin have its strength? Paano ba nagkakaroon ng lakas yung kasalanan sa atin? Nanote ko dito, kapag ka ito ay indulged. Every time na ang kasalanan ay pinifeed mo or nai-indulge, lumalakas yan. Sabi nga, di ba, yung nabanggit nung fellowship din, kung ano yung papakainin mo, yun yung lalakas, yun yung lalaki sa iyong buhay. Inside you, there are two wolves nga, di ba? May maputi, may maitim. Yun yung example ni Barbara Graham, I believe. Kung ano papakainin mo, yun yung lalakas. Every time na nag-indulge tayo sa ating mga kasalanan, karumihan, lalakas yun. Sabi ko nga sa mga kabataan, marahil sa una, kapag gumawa ka ng mali na hindi ka lugod-lugod sa Diyos, una, talagang guilty ka, nahihiya ka, para kaya mo na humarap sa kanino man. Pero katagal-tagalan, habang nauulit at nauulit, nauuwi niyan, yung embarrassment, yung hiya, nawawala. No? Di ba? Ganun yung kasalanan eh. Hindi ka na mahihiya, hindi ka na may guilty, hindi mo na pag-pray sa Diyos kasi wala na, nakasanayan na. Sin has become strong sa iyong buhay. Ano pa? How does sin have its strength? Kapag ito ay ina-exploit ng kaaway through temptations. May kasalanan ka deep inside you, yung laman mo, may kasalanan. At kapag ka dumating yung tukso, ina-exploit ng kaaway yung kahinaan mo. Sinasamantala ng kaaway. Ano pa? Isa pa dito na nalagay ko, through emotional distress. Sobrang stress mo, biglang merong, halimbawa nag-drive ka, biglang may sumingit sa'yo, nag-iisip ka about sa work, biglang may sumingit sa'yo, parang ganun din, sinamantala din ng kaaway. Nagsilabasan na lahat ng masamang loob sa iyong bibig. That's how sin becomes strong. So what do we do para ating immortify ang kasalanan nito? Kinakailangan natin i-uproot. Tanggalin ang kasalanan from its core. Kaya nga ang dalangin lagi ni Haring David, Lord, cleanse my heart, purify my heart. Kanina kinanta natin, di ba? Lord, a pure heart, that's what I long for. Dahil from the core, Lord, linisin mo ako, hugasan mo ako, para lahat ng aking mga karumihan ay may alis. Kinakailangan ma-drain yung kasalanan. Kinakailangan ma-drain yung strength ng kasalanan sa iyong buhay. At minsan, kapag may mga tukso, we need to learn to say no. No? Say no to sin. Hindi yung sabihin, mahina ako, ayan na yung tukso, madala na ako. Mag-reject naman tayo mga kapatid, mag-resist naman tayo. Sabi nga sa Basulat, diba? Resist the devil and he will flee from you. Huwag yung pag dumating yung tukso, yan na yung tukso! May joke pa nga na, may joke yun, di ba? Kapag parang, wag mo akong pipigilan.
Huwag mo akong pipigilan. Pero wala namang humahawak sa kanya. So, you see, say no to sin. Uproot it. Okay. Sabi nga doon sa, i-quote ko na lang, Titus chapter 2, verse 12, or verse 11, "For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions." Renounce. Ibig sabihin, talagang tanggihan. Renounce it. And to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age. Para sa panahon natin. In the present age. Renounce ungodliness. Tanggihan, iwasan, layuan. Lahat ng mga worldly passions. Ano pa kailangan natin gawin? Do not give opportunity sa kaaway na makagawa. Diba? Sabi sa Ephesians, pagka magagalit ka, huwag ka magkasala, huwag mo hayaan lumubog ang araw sa iyong galit. At huwag mong bibigyan ng, sabi doon, don't give opportunity to the devil. Do not give place to the devil. Huwag mong bigyan ng pagkakataon. Tanggalin mo yung pagkakataon. Tanggalin mo yung opportunity. Kung ikaw, kapag halimbawa, nag-iisa ka na, at yung tukso ng paninigarilyo nandyan na, edi tanggalin mo yung opportunity, pumunta ka sa kapatid. Kapatid, tulungan mo ako. Mag-usap na lang tayo dahil natutukso akong manigarilyo. Don't give place to the devil. Kapag ka nandyan yung mga opportunity, kapag ka, importante nga na ma-recognize mo ang iyong sarili, makilala mo kung kailan dumarating yung mga tukso. Kapag ito, sa ganitong pagkakataon, kapag nag-iisa ka, or kapag ka ikaw ay ganito, kapag ka stress ka, mabilis ka magalit, alamin mo kung ano yung mga triggers. Para kapag ka dumating yung pagkakataon na yon, hindi mo hahayaan na mabigyan ng opportunity ang kaaway makagawa. So kapag halimbawa magagalitin ka, kapag sobrang stress ka na, mabilis ka magalit, mabilis ka magmura, anong gagawin mo? Instead na hahayaan mo na madala ka ng tukso, gagawin mo, Lord, tulungan mo ako, nagagalit na naman ako. Libangin mo ako ng mga kagalakan, ng mga awiting makalangit. Diba? Don't give opportunity sa kaaway. At sa panghuli, replace it with something new. Kapag may inalis ka na bagay sa iyong puso, kinakailangan may pumalit. Ganun yung sa nabasa kong libro, kapag ka mag-aalis ka ng isang habit or isang bagay na masama sa iyo. Halimbawa, habit mo dati mag-scroll ng reels. Gusto mo maalis sa iyan. Pag inalis mo yan, may kinakailangan mapalit dyan. Hindi lang basta totally alis. Kinakailangan pumalit. At anong sabi sa Banal na Kasulatan? Kapag ka umalis yung lumang pagkatao, anong ipapalit? Bagong pagkatao kay Kristo. You can read Colossians chapter 3 on that note. Okay. So, that's weakening the power of sin. Next, engaging in warfare. Kinakailangan mo ma-recognize na yung kasalanan, hindi ito ordinaryo entity. Ito ay kalaban natin. At kinakailangan natin itong matalo. Okay? Most people think na ang kasalanan ay kinakailangan lang i-resist. No? Resist lang. Diyan doon natin tukso. Sige, kaya yan, tumayo. Pero hindi. Actually, that is not the case. Kinakailangan mo actively din na lumaban. Sumugod. Ang Christians ay hindi lang puro on the defensive stance. Hindi lang tayo puro naka-defense na kapag dumating yung daluhong ng mga tukso, ng mga problema, naka-defense lang. Mga kapatid, anak tayo ng Diyos, higit pa tayo sa mapagtagumpay. At para magtagumpay, kinakailangan mo ring umatake. Right? Kinakailangan mo rin mag-push forward. Kinakailangan mong mag-fight back sa mga gawa ng kaaway. Si David, marami siyang accounts sa Banal na Kasulatan. Ang una niyang ginagawa, nire-recognize niya muna yung kasalanan. Mga kapatid, mahalaga yan, ma-recognize natin. Ano ba mga kasalanan sa atin? Mahirap lumaban na hindi mo alam eh. Mahirap lumaban na hindi mo alam na ganito yung kahinaan mo, karumihan mo, kasalanan mo. That is difficult. So you need to recognize it. Sabi nga ni David sa Psalms 51 verse 3, I know my transgressions and my sin is before me. Sabi na sa unahan niya. Nakikita niya, alam niya. At kapag na-recognize niya,
actively malalabanan niya, magagawa niya ng paraan sa tulong at biyaya ng Diyos kung paano mapagtagumpayan. And so should we, mga kapatid. Recognize your sin. Ano ba mga kasalanan natin? Di ba sinabi nga sa Bible, magsiyasat tayo, mag-examine natin mga sarili. So siyasatin natin, ano ba yung mga kasalanan natin? Ano ba yung mga bagay na circumstances na nagtitrigger para magawa natin itong mga ganitong ugali? O ano yung mga excuses na ginagawa natin sa Diyos kapag may mga nagagawa natin itong mga ganitong kahinaan? Di ba? Examine yourself always. Ourselves, kasama ako. Know yourselves. Para malaman mo kung sino yung kalaban mo. At kapag once nakilala mo na yung kalaban mo, attack. Attack. Kapag alam mo na yung kalaban mo, hindi yung hahaya mo lang siya umatake sa'yo. Hindi ako matitinag. Totoo naman yun, di ba? Hindi ka talaga matitinag kasi anak ka ng Diyos. Pero, that is not always the case. Atake naman, kapatid. Actively seek out the enemy sa iyong buhay. Maraming mga pinrovide na ng ating Panginoon ng paraan para umatake. Ano? Prayer, scripture, fellowship. Diba? And even yung pananampalataya natin ay pinrovide ng Diyos, hindi para lang tumayo lang tayo doing nothing, but to attack, to pronounce the name of Jesus laban sa mga gawa ng kaaway. Diba? At ang buong armor ng Diyos ay hindi lang yan para sa defense. Ultimately, ang binigay doon, ano yung isa doon na binigay? The sword of the Lord. The word of God. Sabi sa Hebrews, sharper than any two-edged sword. It can pierce hindi lamang sa mga flesh and even up to the spirit. So, di naka-display lang na sword, no? Habang nakatayo ka resisting yung mga gawa ng kaaway, hindi lang on display yung sword. Ibig sabihin ng kinakailangan mong iwas-iwas, i-atake laban sa gawa ng kaaway. Okay? Lastly, pangatlong bagay, una, sabi ko nga, weakening the power of sin, engaging in warfare ang next, and lastly, of course, we need to experience victories. Ang laban natin sa kaaway at sa kasalanan, hindi to lifelong struggle. In a sense, para bang walang nangyayari or stalemate lang or para bang walang improvements. Kinakailangan natin magtagumpay laban sa mga gawa ng kaaway. Kinakailangan natin mapagtagumpayan yon. Okay? When I'm saying na hanggang sa pagbabalik natin Panginoon, may mga sin, may mga flesh, may mga bagay pa dyan na kinakailangan pa makorek. I'm saying it in a sense na yung battles dapat natin ay hindi yung parang stagnant, para bang lagi na lang tayong nakipag-away on the same sin, on the same weakness, on the same... We need to grow. We need to be stronger. Diba? Sa tulong at biyaya ng Diyos, of course, we need to have and experience victories. Dahil ang end goal, ang goal talaga natin in mind, sabi sa Romans chapter 6 verse 6, we know that our old self was crucified with Him in order that the body of sin might be brought to nothing. Yun yung goal. Yung sin, yung karumihan, it will be brought to nothing. Mawawala talaga. So yun yung dapat natin gawin. Actively, may paglaban sa kasalanan, sa karumihan, with the goal na mapagtagumpayan ito. Hindi lamang basta resist, hindi lamang basta hahayaan lang natin siya, para lang kayong stalemate na nagasagupaan. Ultimately, dapat ang goal natin ma-overcome ito. Lord, tulungan mo ako. Lord, sa biyaya mo, ma-overcome ko itong bagay na ito. See? At maraming pang bagay, mga kapatid. Sabi ko nga, kukulangin tayo ng oras. Dahil sa maganda yung libro na akin nabasag at gusto ko ibahagi sa inyo. Kukulangin tayo ng panahon kung babasahin natin lahat. Pero marami susunod na pagkakataon ay madaanan natin. Dahil ang mortification ay hindi to madaling trabaho. It requires a lifelong diligence, pagsunod sa ating Panginoon. Pero, once we actively mortify ang ating mga kasalanan, mga karumihan sa ating mga buhay, we actively fight yung mga bagay na ito, it will give you a healthy Christian living. You will live a healthy Christian. Healthy in a sense na spiritually healthy.
To truly mortify ang kasalanan, we must, sabi ko nga, weaken its power, engage in constant warfare, and experience real victory sa ating mga buhay. Pero, huwag natin kakalimutan, without Him, without the Lord, all of our efforts will be nothing. So mga kapatid, as I close, let's mortify the deeds of our body. Kung dati ang mga kahinaan, karumihan, sometimes we think of it parang parte na ating buhay. Ganito yung kahinaan ko, Lord eh. Ganito talaga ako, Lord. Mahina ako sa ganitong bagay. Kapag yan ay hinayaan mo sa iyong buhay, unti-unti, yan ay magta-take over sa iyong buhay. At mga kapatid, hindi tayo doon tinawag ng ating Panginoon eh. Hindi tayo tinawag natin Panginoon na ganito ka talaga, ganyan ka talaga. Tinawag tayo natin Panginoon na, sabi doon, spotless, blameless. Paano magiging spotless o blameless kung sasabihin natin na ganito talaga ako, Lord? Hindi pwede yun. Kinakailangan ma-mortify. Ma-put to death ang kasalanan, ang karumihan sa ating mga buhay. At sino sa gabing ito ang kasama ko, actively lalabanan ang kasalanan sa kanyang buhay. Marami pa tayong kahinaan, kakulangan. Ako rin, mga kapatid, di ako makapagmalaki sa inyo ng kahinaan ko, karumihan ko, kasalanan ko. Pero kung hahayaan natin ito sa ating mga buhay, ito'y lalaki, ito'y lalala. Yung anger, mauuwi talaga sa real murder. Yung pride, mauuwi talaga yan sa self-righteousness. Yung lust, kung pinabayaan mo yan, mauuwi yan sa adultery. Yung murmurings, mauuwi yan sa rebellion. Pag hinayaan natin ang kasalanan na mag-rampage sa ating mga buhay, sabihin natin, ganito talaga ako, Lord eh. Balang araw mag-take over yan sa iyong buhay at baka maging huli na ang lahat. Pero mga kapatid, sa gabing ito, I pray sa ilang mga salitang ating pinuntahan, tulungan tayo ng Diyos. Lord, help me to actively fight and mortify the deeds of this body. Tulungan tayo natin, Panginoon, mga kapatid, sama-sama tayo lahat, para-paras tayo ng struggles, para-paras tayo na pakikipagbaka sa ating Panginoon. Sa lahat ng mga gawa ng kasalanan sa ating mga laman, we are continuing. Let's press on. Let's fight together sa tulong at biyaya natin, Panginoon. Let's pray for one another. Alam ko may mga kahinaan tayo, one and all. Let's pray for one another. Kailangan natin ang banal na Espiritu ng Diyos na siya mag-guide sa atin how we fight the sin sa ating mga buhay. Ating palakpakan natin, Panginoon, mga kapatid. Let's pray to the Lord. At in-invite ko ang ating mga musicians. Let's pray to God. Salamat tayo sa kanyang mga salita. Dakila namin Diyos as we go on closing namin gawain. As we go on closing sa mga salita mo. Kapasalamat kami sa mga salita sa gabing ito. Pinagkaloob mo sa amin. Lord, I have marami pa mga bagay na marahil hindi man nadaanan ngayon. But I pray na ikaw ang Diyos na mag-complete. Ikaw ang Diyos na patuloy magbigay ng inspiration sa bawat isa. Bawat mga salita mo, Diyos, ito'y pinaniwalaan namin sa sampalatayanan sapagkat ikaw ang nagsalita, O Diyos, ikaw ang nagsabi. Tulungan mo kami, O Diyos, in this fight of sin, na hindi lamang kami basta manatiling idle, but Lord, we need to fight back sa mga gawa ng kaaway. Hindi mo na kami hinahayaan na manatiling on defensive stance. We need to mortify the deeds of our body. Tulungan mo kami, O Diyos, namin ito kaya sa aming mga sarili. Ikaw lang ang may magagawa nito, Diyos. Papuri, pagdakila, pasalamat, mauwi lamang sa iyo. Sa tangi at dalang pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen.